Good morning everyone or maganda na namang umaga sa inyong lahat. So ngayon, kagagaling lang namin doon sa Valencia. Tapos ito ang sadya namin, bumibili ng bougainvillea na iba-ibang kulay. So nakabili kami ng isang isang paso ng bougainvillea, but ang nakatanim dito sa ilalim is 1, 2, 3, 4 na bougainvillea ang tinanim nila. So nabili namin ito ng 700 pesos. So ang hinanap ko talaga doon is ipopokus ko mamaya itong klase na bulaklak, this one. Kaya lang may kasama siyang puti, then we have a variegated, hindi namin alam kung anong kulay nito. Then a small one here na bougainvillea na tinisok lang. So basta yung presyo nito dito sa amin is 700. So kahit medyo mahal-mahal siya, pero sa mahilig tayo, kaya pilit namin binili. So ang gawin ko dito para naman ma-propagate ko ito, kasi para mapadami. So kahit sobrang liit pa itong isa, gusto ko yung bulaklak is i-markot ko. And also the variegated one, malaki ng kaunti, mamarkot ko din with the use. Siyempre, ang in-prepare natin na kagamitan, siyempre, may tubig tayo. Tapos is we have here, so hindi ko alam kung anong pangalan tawag ito sa Tagalog or sa English. Yung iba sabi, yung anacomos daw. Pero para sa mas madali is ito ang gamot ng manalo or ugat ng manalo. Yun ang gagamitin ko, hindi na suwel. Then, siyempre nakakat na ako dito ng mga maliit para pang putos sa markot. So, ibabad ko ito sa tubig para magbasa na siya. So, siyempre, after that, kailangan tayo ng plastic para iikutin. Iikot sa baka kamali naman tayo pagsasabi. Iikot dito yung ibalot niya ba sa moss. Siyempre, may tali tayo. Pero as nakakita ko sa YouTube, gumagamit sila ng aloe vera para daw for nagsilbing rooting hormones. So ngayon, ang aloe vera dito sa bahay, nakita ko dun sa likod, dalawang klase. We have the local one and the imported one. So yun ang pupuntahan natin. Pero ang gagamitin ko, hindi yung local one, it is the imported one. Subukan ko kung mas madali ba siyang maka-produce ng root or ugat dito sa aking imamarkot na bougainvillea. So wag na nating patagalin pa, puntahan natin yung tanim ko na aloe vera, tapos gamit ng cutter, magkuha tayo ng ugat. Ugat naman, dahon pala. Sorry. So punta na tayo doon. So dito nakatanim yung isa kong aloe vera, which is the imported one. So malaki siya. Tapos is wala siyang masyadong design. So ito ang usa na imported, na matawag ko imported kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong aloe vera na sobrang laki. So yan, and natamaan ng mga sa grass cutter, kaya nagkasira-sira yung dahon. So punta tayo doon sa kabila, yung isang aloe vera na native. So itong aloe vera, dali siya malata kung masobrahan siya o kuan kaning tubig. So this is nag-isa na lang siya dito. So itong aloe vera namin is yung local, maliit siya, hindi siya lumaki ganyan lang kalaki. So yung sa kabila ang kukunan ko ng dahon, yung gamitin ko. So dito naman ko sa isang aloe vera, so cut dito sana yan. So kasama tong camera na petera. Yan, nakakuha na ako ng grabe siya mag-produce ng juice. Punta tayo doon. So balik na ako dito sa akin kinukuha. Ito na ang aloe vera ko. Grabe ang niya, yung duga, yung tawag yung, kasi tawag sa duga sa Tagalog. Kasi duga sa Tagalog. So wala po sila kabalo kung anong duga sa Tagalog, basta. So itong klase na aloe vera, ito ang sinasabi na pwede kainin. Ikutsara mo lang makain da, pero hindi po hindi ko sinubukan. Makuan pa laman niya ko. So mag-start na ako magbalot naman, magpalot. It is my markot. So
kita ninyo ito ang gipalutan ako. Sobrang liit, supposed to be pwede na maging magmarkot. Ganito kalaki sana. This one here, yung tinuro ko ng blade. Pero dahil gusto nating makaproduce kaagad ng ibang seedlings or puno ng bumbil na ito, isa kailangan kong imamarkot ito kahit sobrang liit. So careful ako kasi baka delikado mabalik. So dahan-dahan tayo dito. So before na ako balutan yan, pakita ko sa inyo yung bulaklak nito. So ito yung bulaklak niyo, kita ko. Kamera, holder ng kamera ko nakaproblema. Klaro-klaro. So yun, dapat diretso tayo ha. So yun ang bulaklak niya. Di ba maganda? So dito ang hapit na ma-mature na bulaklak niya sa kabila. Saka ito ang itsura niya sa bulaklak niya. Tignan niya. Klaro. So yun. Kaya nagustuhan ko itong klase ng bumbil na ito. So cut muna tayo kasi magbalot pa ko. So ito na yung unang sanga ko na ito ang bulaklak na nabalutan ko. So ang nangyari is akala ko naka-on yung video ko habang nagtatrabaho ako. Hindi pala. So pagtingin ko hindi pala naka-record. So yung natapos na ito, sa ko lang napansin na nakaano pala yung naka-post pala. So ito na lang sa kabila ang ko, tapos isa kasi nalagyan ko na yun ng aloe vera. Ito na naman sa kabila ang lagyan ko ng aloe vera. So tutok tayo sa baba yung camera. Yan. Saan ang takumos? Yung problema dito kasi aso na itong complete. Kaning may mga dahon kasi sa paligid. Tapos pag iikot ko diretso yung camera, yung camera na yung puno, matamaan yung camera ko, sobrang lapit. So mahulog pa. So ito yung pangalawa. So nakakuha na siya ng aloe vera. Tapos ito yung moss. So itong trabaho na ito, yung pagmamarkot, markot lang ito pero aabot ka ng ilang minutos. So sa mga expert, siguro kuha nila ng by second siguro bago na matapos yung pagmarkot. Sa akin ang tagal. Hindi man ko expert. Mahilig lang ako sa halaman pero akseptado ako kahit sa bonsai. Yung mga gawa ko hindi maganda masyado. Kaunti lang ay maganda. So kaya nga try ko na laging mag-experiment para mapaganda ko pa yung mga trabaho ko sa aking mga bonsai. Pero hindi lang bonsai ang pinopokus ko. Nag-alaga din ako dito ng mga hayop like manok, kasama akong plastic doon na sa kabila. Tapos lagyan ko na ito ng so try ko makagawa ng yung magtrabaho ko ng video na mga around 5 minutes, 7 minutes pero hindi makaya. Mulumpas talaga. So for ito muna ang ko kasi itong variegated wala kaming babombilya nga variegated dito sa bahay. May double kami pero hindi variegated. So iwan ko kung saan ibulak. Basta itong isang na putos ko na ko isa yun ang gusto ko nga babombilya kasi matagal ako naghanap ng ganyan. Parang bago pa sa aking paningin yung ganyang klase na bulaklak. So makikita natin ang resulta if ever kung in 1 week mag-produce na ito siya ng root. So bilib ako sa aloe vera.
totoo yung mga ginagawa ng ibang kasama natin na nagbablog regarding that. So natapos ko na itong sa taas at itong sa baba. So dalawa lang ay mamark ko. Natapos ko na. Tapos linagyan ko ng support para delikado mabali itong portion. Tan padagway na ko na siya paana diri gamay para safety siya. So nagandahan ako sa kulay. So ito lang ang share ko. Tanggalin ko muna itong anjus ko. Nagamit ako ng anjus kasi sobrang liit itong yung sanga. So for this morning, ito lang ang share ko sa inyo about na kabibili lang namin ng halaman doon sa Valencia. Tapos pagdating dito sa bahay, minamarkot ko agad para makapropagate ako ng iba na naman o mag-multiply na naman itong mga halaman namin dito sa bahay. So again, maraming salamat sa panonood, then hopefully may makukunan kayo or may makuha mo sa akong gigama nga video regarding marketing, and also if ever paki-share, paki-comment na lang itong klase na bougainvillea ko na nabili, kung okay ba yung price nito sa pagbili namin. It's about 700 pesos. So maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.